Magandang araw sa inyo! Kayo ba ay handa na? Are you ready to rumble? Grabe grabe. Gusto kong sanayin yan. Practicein. Ako ang mag-host. Gusto ko yan, gusto ko. Sige. Halimbawa, tayo daw ay nandun na sa sa ring. Yan na. Ito. Ready. Ito. Wait lang, chotomate. Are you ready to rumble? Ayan, gusto ko yan. Ayan. Sana talaga magkatuluyan to. Na makaganti naman kahit konti. Hindi. I mean, makaganti na kasi ito mga nakaraang araw nag-absent tayo sa social media at least kung magkakaroon tayo ng mga ganyan topic hindi maganda ilalive natin nandito makabawi. Yun ang ibig ko sabihin. Kayo naman ayun naman sasama ng isip ninyo anyway, sana talaga matuloy po yung inaantay nating title bout. May mga ganyan ba tayo no? Hindi, alam mo kasi mga kababayan, it's about time, di ba? Kasi alam naman natin, hindi patas, di ba? Hindi patas ang eksena pagka ang lalabanan natin yung legal na bagay. Alam mo naman lugi-lugi tayo ngayon kasi itong nangyayari sa bayan natin talaga nga namang alam mo yun, medyo lugi. Pag oposisyon ka talagang dali ka Kaya nga ngayon maganda ito po may gumawa po nito, sinend sa atin. At ito ipapaskill ko na dito ayan Abangan natin yan Ang ganda siguro ng mga mangyayari dyan At least makikita na natin ang napakaraming tato ni Baste. Ay! Ang talap! Ang talap! Di ba? Kaya alam, pwede ba naka-t-shirt na lang si Torre? Gago! Kasi medyo parang hindi ko ma-imagine parang yun. Di ba? Alam naman natin ang kahawig ni Torre si Diwata, di ba? Para mai-imagine mo si Diwata hindi nakadamit Pangit naman tignan pagkagayon. Di ba? Anyway, eto na nga po. Ano ba pinagsasabi mo, Banat Bay? Hindi, kasi nga, nung isang araw, naghamon si Baste. Ang dami niyang komento na binitawan dito kay Torre, di ba? So, ngayon, ang dami ngayong binitawan ni Baste na banat kay Torre. At ang narinig lang ni Torre, ang narinig lang ni Torre ay yung paghahamon ni Baste na suntukan. Ang daming banat ni totoo yan. Ang daming banat ni Torre ni Baste kay Torre, pero yung suntukan lang ang kanyang sinagot. Ito nga yung sagot ni Torre. Pakinggan natin itong paano ako feeling ko napikon si Torre. Hindi, feeling ko lang Feeling ko napikon si Torre kaya siya sabi niya, sige na nga, suntukan na nga. Sabi ko, yan ang tinatawag na dahil sa, sabi nga nila, pag ikaw galit, pag ikaw ay may, hindi po tama ang iyong kalagayan emotionally, huwag ka magdidesisyon, baka ikapahamak mo yan. Baka mamaya, basag na nga yung mukha mo, bababasag pa. Di ba? Panoorin natin ito. Tingnan ninyo, Mayor Baste Duterte ng suntukan. Ano ang sagot niyo, sir? Mga urat talaga kayo Pero tama. Ano sabi niya? Mga urat talaga kayo? Tama ba yun? Tama ba yun narinig ko na mga urat talaga kayo? Hindi ko masyado malabo yung pagkasabi niya. Dahil marami ang nasalanta ngayon ng bagyo at baha. Maybe we can use this moment or this opportunity for
to raise funds in a charity boxing match. This coming, kung para mabilis, this coming Sunday Ayun. sa Araneta. Agad-agad? 12 rounds, pwede. 12 rounds sa suntukan para maganda. At para medyo marami-rami ang ma-raise natin. Siguro you can find sponsors. Per round, may mag-sponsor. So, let's place their merchandise before each round. So, 12 rounds para medyo marami-rami ang... Yun, 12 rounds. Pero sir, ang tanong natin dyan, ito tanong ko lang naman, aabot ba kayo ng 12 rounds? Ha? Sabi nga nung isang post na nakita ko, unang round pa lang, tapos na, di na kaya. Second round, di na kaya. 12 rounds pa kaya. Sa tingin ninyo, fearless forecast, hanggang anong ilang rounds lang ito si Torre kung ilalabang kay Baste? Hindi ako sana talaga, ito, I mean, maaring nakakatawa ho ito, pero sabi ko nga, grabe, no? Si Torre mapagpatol din talaga eh. Wala din eh. Hindi, pero alam mo, Torre, hinamong ka ni Jay Guevara, kayo na lang dalawa daw. Sino mas gusto ninyo? Si Baste o si Jay Guevara na lang pumatol dito kay Torre? Ako, mas gusto ko si Jay Guevara. Pero sir sana mas maganda mas maganda, walang gloves. Yung MMA style. Yung talagang MMA, alam niyo siguro MMA, di ba? Yung may kasamang sipa, wrestling, lahat. Mix. Martial arts. Kaya nga MMA eh. Tapos walang gloves. Talagang nakapaalang. Anyway, maganda yan para at least magkaalaman talaga kung sino ang matikas. Wag na yung boxing na may gloves. Wala yun. Baduy yun eh. Pang kay Pacquiao lang yun eh. Okay kay Pacquiao yun kasi alam naman natin professional boxer si Pacquiao, di ba? So okay ang boxing na ganyan, di ba? Pero pagka yung mga hamon ng ganyan, dapat MMA style yan. Walang referee. Nasa loob lang kayo. Bahala kayo. Iwan kayo dyan. Sana ganun. Di ba? MMA style. Hindi yung merong may dala-dala kayong tapos pwedeng magtapon ng towel pagkatalo na. Sana walang ganun. Sponsor, marami tayong may raise na pondo. Sir, can you give us a background? Ang hilig talaga nito siya sa pondo, no? Si Torre, hilig talaga niya sa pondo. Basta pera pinag-usapan. Parang ang bilis niya, no? Pondo kagad. Hindi, ang tuli ng ang pag-iisip niya eh. Tara, gawin natin to, tapos mag-raise tayo ng funds. Alam mo ko ako sa'yo, magpasulisit ka dun sa mga vlogger na magaling magpalusulisit. Siya, paano ba yung nangyari? Well, I was informed at nakita ko rin sa social media na naghamon siya ng suntukan. And well, sa atin naman, whether it's serious or not, sa atin, let's just put this on a better use. Kung yan ang gusto niya, madaling pagbigyan yan, boxing na lang para madaling i-set up. At gawin natin this coming Sunday, 9 o'clock. Yan. I'll be there in Araneta. I'll ask Araneta to set up a boxing ring. Hopefully, they will oblige. Kung wala naman, di maghanap tayo ng kung saan gym ang gusto niya. Pinapatulan, I just see this as an opportunity para makatulong sa ating mga kababayan. Kaya nga, sigurado maraming sponsor nito and everything that, all the proceeds that we'll raise, we'll donate to charity. Ako, I'll donate to charity kung ano man ang part ko rito. At para sa mga nasalanta ng bagyo at baha. Naks naman. Parang good boy pa dating niya ngayon. Galing! Galing mo! Basta walang bodyguard, Baka mamaya, dala mo yung buong departamento ng PSG mo, ay ng mga PSPG mo. Dapat walang bodyguard. Walang ganun. Talagang iwan lang lahat ng baril sa labas, iwan ang lahat ng tauhan sa labas, audience lang, ikaw at si Basti lang. Walang bodyguard. Kasi alam naman natin, hawak ni Torre ang lahat ng kapulisan, di ba? Sir, kung Sunday na, may time pa ba para mag-practice? Hindi naman kailangan, sa tingin ko naman, charity boxing match, kung magkasakilan, konti lang yan. Unless, lakasan lang ng loob yan. Sa akin naman. Pangako mo yan, Sir, pangako mo yan. Baka biglang umatras ka kasi alam mo, may iba na naghahamon sa'yo ngayon. Mamaya papakita ko sa inyo kung sino yung naghahamon, Pag mumukha nito, kahit basagin mo, walang kwenta,
Basag na talaga eh. Well, pareho na naman kami siguro walang practice or baka kung nag-practice siya, okay lang din. Let's see. Pero sir, kailangan mo mag-practice. Bukas, I'll just hit the gym a short while. Mga siguro 9 o'clock. Tingnan ko lang dyan sa ating PNP gym. Chief, fearless for Tinatawanan ka nung balalay mo sa likod. Sir, tinatawanan ka ng mga balalay mo sa likod. fearless forecast. Ilang rounds? 12 rounds para marami tayong Hindi nga yun ang tanong, fearless forecast. Ilang rounds? Ibig sabihin nun, sir, ang tanong, ito naman si sir, talaga nga naman eh. Ibig sabihin, ano sa tingin mo, ilang rounds lang yung kalaban mo, ganon. Ilang rounds lang tatagal siya yung kalaban mo. Ang sagot mo, hindi, 12 rounds. Sir, ang pinag-uusapan, fearless forecast mo, ibig sabihin, hanggang kailan lang, hanggang sa tingin mo, mapapatumba mo na yung kalaban mo. Hindi yung kung ilan talaga yung rounds. Pambira kay sir, gulo-gulo nyo kausap. Para marami tayong ma-raise na pondo. After this, are you hoping na matulungan na itong banatan ninyo lang yung banatan sa social media? On my part naman, nothing personal to me. It's just, really, sa totoo na, just so very good opportunity to raise funds for charity. What if sir bigla siyang umatras? Siya lang ba? Ano sa kanya yun? He was the one who issued the challenge. Sa atin naman, tinatanggap naman. Ayan, ito. May papakita tayo ha. Meron naghamon din dito kay Torre at makikita natin ito. Chotomate. Ayan. Ako po, ayan. Pagbumuka na yan. General Torre. Shucks. Kita mo yung pagbumuka na yan. Naku po. Wait lang. Chotomate. Ayan, may naghamon sa'yo. Torre, dapat ito na lang ang tanggapin mo. Ako, mas gusto ko ito kalaban niya. Match sila dito. Ito, pakinggan nga natin kung ano naman sinasabi nitong gagon to. Pasok! Yun, shoutout kay General Torre. Kasi parang nangihinayang kami kay Baste. Pag siya yung lalaban sa'yo. Siguro mas maganda kung ako na lang, na pag-usapan na rin namin ng Banateros, na ako na lang yung lalaban sa'yo. Kasi Sabado na yun eh. Ay Linggo na yun, malapit na yun. Baka wala na makuha ang ticket si Basti nun. Tama yun. Napag-usapan namin yan ng Banateros. I-push natin ito kay Torre. Hindi kasi syempre, di ba? Di ba? Syempre naman, masyado nang late eh. Sunday na yun eh. Daming appointment ni Baste eh. Papasagutin pa. Ito na lang, nandito na sa Maynila ito. Gusto mo, pumunta na ito ngayon na rin sa Araneta. Mag-antay na lang sa'yo doon. Kahit pa paano naman tsaka yung anong boxing gusto ko yung sa UFC ba? Yun. Para mas maganda. Andali, baka naman fried chicken yung baka mukbang yung sinasabi mo. Anong UFC? UFC fried chicken? KFC pala yun. Mali. Sorry. KFC pala yun. Iba pala UFC. MMA ang gusto niyo to. Yung walang gloves. Mas mababasag ko yung mukha mo. Nako po. General Torre, shout out. Nicolas, ano ba yan? Nakalimutan ko pangalan mo. Basta Nicolas. Nicolas Torre. Yun. Tayo na lang dalawa maglaban. Wag na si Baste. Hindi Oo mo nga naman. match yun. Nako. Ayun na nga. Wag na daw si Baste. Nako po, paano po ito? Sir, boss, general, anong gagawin natin? Ito na lang daw maglaban. Kayo na lang. Hindi tama nga naman siya. Hindi naman sila match ni Baste, di ba? Una-una, ang pogi-pogi ni Baste. Di ba? Ang gandang, ang kinis-kinis, ang puti-puti. Kinis ng kutis. Sarap gasgasin, di ba? So, hindi sila match. Kung masusugatan si Baste ng bahagya, tapos ikaw bahagya din, ang layo. Wasak na yung mukha mo, mawawasak pa, lalo. Si Baste, ang ganda ng kutis nun. Ang ganda pa ng katawan. So, hindi kayo match. Eto, match kayo nito. Pareho kayo ng karakas na mukha nito. Pareho kayo ng karakas na mukha nito. Eto to. Para tinan nyo itsura, di ba? Itsura pa lang, pareho na sila ng karakas na mukha ni So, kahit magkabasagan kayo ng mukha nito, walang sayang dito. Sus.
Hindi sayang ang pagmumukha nito kung sakali masugatan. Baka nga madagdagan pa ng ng pogi points eh. Hindi kasi alam mo, may mga ganyan eh, yung pagkalalong nasusugatan yung mukha parang si Robin Padilla, di ba? Dati talagang may band-aid pa dito, lalong pumupogi habang nasusugatan ng mukha. Parang ganito eh. Kasi yung mga katulad ni Baste, pagka nasugatan ng mukha, sayang, parang kinis ng sayang naman ng kutis ni Baste, ganun. Dito, pag nasugatan mo ka, bagay yan, bagay ang puro sugat dyan. Hindi, kaya nga, ano mo, Tore, maganda ito na lang si Jay Guevara. Kayo na lang. O, di ba? O, so, sana. O, anyway, alam nyo mga kababayan, ito lang sa totoo lang, medyo sabi ko nga, sa dami-dami ng sinabi ni Baste, okay? Sa dami-dami ng sinabi ni Baste, ang napuntirya nito ni Tore ay yung tungkol dun sa hamunan ng suntukan. Hindi, alam mo ang haba noon, yung sinasabi niyang, ito, papakita pa ako sa inyo ha, ito, papakita ko sa inyo to. Maganda ito eh. Ito yung isa sa mga komento niya. Okay? Tungkol sa mga, alam mo yun, sa mga buto-buto nung sabong. O, di ba? Alam naman natin, isang namumuno dyan etong si Tore din, di ba? Eto. Tungkol sa sabungero. Di ba sinasabi ko sa inyo, halata yung script eh. Taalik. Pwede naman dyan lang sa bakod ng kung saan ka na taalik mo. Sabi ko, wadramo. May pataalik. Kung ako may tapon akong patay dyan na lang sa sauce. Di ba? Taalik. Nakasako kang stop fooling us. Then more vlogs. Nako. Sabungero na naging war on drugs. Na naging war on drugs. Ang pangit na palabas nyo. Ang pangit talaga. Kung sa Rotten Tomatoes yan, 15%. Kung sa IMDb, maybe IMDb is much more mainstream. 4. Wala. It's not a good movie. I'm telling you. Flop ba? Flop. Gago! Hindi, di ba patuloy na sinasabi natin with regards to sa sabong eh. Ayan yung medyo nakakaduda kasi. Di ba? Nakakaduda yung mga, sabi nga ni Baste, bakit mo nga naman itatapon pa dun sa Taal wherein it's public, mas makikita, di ba? Bakit hindi mo, kasi sa totoo lang, may meron ng connotation doon, di ba? Na doon talaga tinatapon yung iba't ibang patay, ganyan-ganyan. Tapos doon mo pa itatapon, edi para bagang masyado mo namang given na, para mong ibinigay na kung ikaw yung killer, di ba? Sana ipesto mo doon sa wala pa, para at least hindi talaga mahahanap. Di ba? Walang makakahanap kasi hindi ba common yun na dito itatapon yung yun ang sinasabi ni Baste. Hindi po ako nagsabi noon, si Baste. Pero gayon pa man, yung i-connect pa sa war on drugs, itong sabong na ito, ang pangit talaga ng script. Ang pangit talaga ng script. Kung pelikula nga daw yan, alam niyo yung Rotten Tomatoes, yun yung talagang pag nag-review ng movies. Kung gusto mo talagang malaman na yung totoong review, kasi alam naman natin yung ibang review, paid review yan eh. Uso naman yan, may payola. Kahit lalo-lalo na sa Pilipinas. Yung mga reporter natin dito sa Pilipinas, lalo na sa showbiz, grabe payola dyan. Binibili mga awards dyan. Grabe ho dyan. Kaya nga, etong sinasabi, yung Rotten Tomatoes na website, yan talaga yung nagre-review ng independent. Pagka gusto mo talaga malaman kung ang isang pelikula maganda o hindi ang istorya, punta ka dyan sa Rotten Tomatoes. Yan, makikita mo talaga yung tunay na review na ginagawa ng mga critics sa isang pelikula. Kaya nga ako sabi niya, kung sa Rotten Tomatoes yan, 15% lang yan. Sagwa, no? Sa madaling salita, hindi bebenta yung sa takilya. Walang manunood niyan. Hindi, kasi alayo talaga eh. Sa Bungero, papupunta ngayon dun sa war on drugs. Anong kalokohan yun? Hindi, bakit to natin to pinapakita? Kasi nga, sa dami-dami ho ng komento
ni Baste, tila ito ang pinag-aksehan ng panahon ni Torre, yung paghahamon niya ng suntukan. Hindi niya sagutin yung mga issue na dapat niyang sagutin, tulad ng mga itong kalokohan na idinidikit sa war on drugs. Di ba? Ito yung mga kalokohan. Sana, yan ang mga pinagsasagot. Wala eh. Alam naman natin ng karakas ni Torre. Di ba? So, sana lang po, tignan natin na maigi itong, kasi alam mo mga kababayan, sa tingin ko, diversionary tactic na naman ito eh. Diversionary tactic. Kailan lumabas itong pagsagot ni Torre? Ha? Kailan lumabas? Ngayon, kahapon lang, sa bandang tanghali, I think, or tanghali, or hapon, or early in the afternoon. Bakit to? Kasi merong kapalpakang ginawa si Marcos. Sabi nga nung ibang mga political analysts, especially magagaling sa ekonomiya, para baga tayong binenta. Parang ganun eh. Yung ginawa ni Marcos na pinayagan niya yung yung from 20 na naging 19, di ba? Oh, bumaba ng 1%. Parang totoo, di ba? Yan ang yan ang totoo eh. Bumaba daw ng 1%. Parang wow, accomplishment. Pero grabe ho, yung tayo naman, yung ating tariff sa kanila o yung parang tax natin pag nag-import tayo, zero. Mantakin mo luging-lugi eh. Sabi nga, kahit saan mong tignang anggulo ito, lugi. O ito, panoorin natin tong balitang to ha. Sa ibang balita, nagkausap na sa White House sa Amerika sina Pangulong Bongbong Marcos at US President Donald Trump. At may ulat on the spot si Sandra Aguinaldo live mula sa Washington, D.C. Sandra? Yes, Rafi, magandang tanghali sa inyo dyan. At dito naman po ay 11:31 p.m. na. At kanina pong 4:42 p.m. ay umalis na po dito si Pangulong Bongbong Marcos pabalik dyan sa Pilipinas. Ibig sabihin po, 4:42 a.m. dyan sa inyo nung siya umalis dito, pabalik na po sa Maynila. At tinawag nga po niya na achievement o tagumpay yung naging resulta ng kanilang pag-uusap ni President Donald Trump ng Amerika, kung saan napagkasunduan na mula 20% tariff ay magiging 19% yung taripa doon sa mga produkto ng Pilipinas na papasok dito sa Amerika. Narito po ang aking mainit na balita. Pagdating ni Pangulong Bongbong Marcos sa White House, sinalubong siya mismo ni US President Donald Trump. Dito natanong si Trump kung ano ang mensahe niya sa Pilipinas. Sir, your message to the people of the Philippines. You love them. You think you'll get a deal done today, sir? I think we will. Matapos nito, nag-meeting na ang mga lider ng Pilipinas at Amerika sa Oval Office, kasama ang ilang matataas na opisyal ng dalawang bansa. Matapos ang pulong, agad na nag-post si Trump sa kanyang social media na Truth Social at sinabing 19% na lang ang tariff ng Pilipinas imbes na 20%. Pero dagdag niya, mag-open market ang Pilipinas at zero o walang taripa ng Amerika sa mga produktong papasok sa Pilipinas. Kinumpirma naman ni Marcos ang sinabi ni Trump sabay paglilinaw na hindi naman sa lahat ng produkto kundi sa ilang sektor lamang mula sa Amerika. There were certain markets for they were asked to be open that our not open. Yun po kasi ang problema. Maganda sana yung deal na inaano ni BBM kay Trump. Sabi niya, ang narinig lang ni ang sabi kasi ni patas tayo. Dapat kung 19% from 20%, di ba? So ganun din ng taripang ibibigay namin sa inyo. Dahil hindi masabi ng maayos siguro ni BBM kay Trump. Kaya tuloy sabi ni Trump 0%. Okay. Akala niya umuoo. Yung pala gumaganon. Akala niya So pumayag.
Nagkapirmahan tuloy. Gago! Hindi, alam mo, ito in art of negotiation, number 1 yan, you have to be clear. Hindi pwedeng mag-ano ka ng vague. Yeah? Dapat yan kaya lang, kung ito ang padadala mo, vague lahat yan. Pantakin mo ito, padala mo sa negosasyon. Hindi, alam mo, ito ako po, bago pa naging politiko si Trump, lahat ng apprentice na, alam mo yung TV show na Apprentice, sinubaybayan ko yun. Ilang ano rin yun, season din yun Ang dami nun Talagang sinubaybayan ko yun. And nabilib ako kay Trump dun. Magaling talaga siya as a businessman, as a negotiator. Nagagalit nga siya pagka yung mga apprentice niya hindi marunong mag-negotiate. Yung pumapayag lang basta-basta. Siguro dito, tawan-tawan ng tawa si Trump siguro dito. Tanginang yan Ang dali naman itong kanegosasyon. Walang ka-challenge. Hindi siguro sino sa inyo nakapanood ng Apprentice? Malupit si Trump makipag-negotiate. Kaya nga yung kanyang, di ba, alam nyo naman yan, mga taga-Amerika, na bankrupt na si Trump noon. And yet nakabawi. And yet naging presidente pa. Ganyan kaano si Trump pagdating sa negosasyon. Paano siya makapag-negotiate sa tao? Isipin nyo ang pinadala ito. Wow, sakit sa ulo mo, Brad. The major areas that he said were automobiles. Because we have a tariff on American automobiles, we will open that market. Lalakihan din daw ng Pilipinas ang pag-i-import ng ilang produkto mula sa Amerika. The other side of that is an increased importation from the United States for soy products, wheat products, and pharma, actually, medicines, para makamura naman yung maging mas mura yung gamot natin. Tanong sa Pangulo, hindi kaya lugi ang Pilipinas dito? That's how negotiations go. Why it came up from 17 to 20 is an internal matter with the United States government. Ang pagbaba ng taripa para sa produkto ng Pilipinas na pumapasok sa Amerika, tinawag na achievement ni Marcos. We managed to bring down the 20% tariff rate for the Philippines to 19. Now, 1% might seem like a very small concession. However, when you put it in real terms, it is a significant achievement. Si Trump naman tinawag na beautiful visit ang pagpunta ni Marcos. Beautiful visit talaga. and we concluded our trade deal. Talagang beautiful visit yun. Mantakin mo pag tayo mag-i-export sa kanila, magiging from 20 naging 19. Tuwan-tuwa tayo, 19% na lang. Go, go, go! 19%, go! So 19% ang ipapataw na tax sa atin. Pero pag sila nagdala ng produkto dito, 0%. Abay, beautiful talaga kay Trump yun. Alam mo, hindi ko nga kung swerte talaga ang Amerika kay Trump at napakamalas talaga namin sa presidente namin. Pagtakin mo. Ano ba mangyayari dyan? Isipin mo to, ano ba mangyayari dyan? Simpleng-simple. Hihina talaga ang produkto natin. Kasi, mantakin mo kasi yung mga ini-import naman natin sa Amerika, hindi naman po talaga direkta sa Amerika yun Maging iPhone nga, di ba? Dumadaan sa China yan Pero syempre, American brand, 0% sila, di ang laki ng kita nila, tayo, mababa. So, hindi nabibigyan ng opportunity yung mga manggagawa natin dito. Kasi yung mangyayari, puro tayo import. Sa bagay, sa import, ang panalo dyan, yung importer. Sinong panalo dyan? Yung mga nagbubulsa ng pera sa import. Diba? Yan ang panalo dyan. Naalala ninyo? Sa bigas, at so kung ano-anong produkto, dahil import tayo ng import,
Sino kumikita? Yung importer. At yung importer, alam naman natin, mga politiko, mga ilan dyan, at kumikita sila ngayon. Kasi mas mababa ang kanilang mas kikita ngayon etong mga importer na ito kasi wala tayong tax, open tayo eh. Madali, wala silang babayaran. Isipin mo. Yung mga produkto naman natin. Halimbawa, yung dried mangoes, alam niyo yun, di ba? Ini-export natin yun. Ang mahal ng babayaran natin, 19%. So, yung papatong doon, mababay tayo na 19%. So, hindi natin natutulungan yung mga produkto natin. Aside from doon, malulugi pa mismo yung sa atin kasi yung kompetensya, mas mura na. Wala nang tax eh. So, ibig sabihin, halimbawa, imported products coming from the USA, same lang ng presyo ng Pilipinas, yung mga produkto sa Pilipinas, ano bibilin mo? Alam mo naman yung utak natin, naku, imported yan, mas masarap yan, mas maganda yan, imported. Siyempre, bibilin mo ngayon yung imported. Papatayin mo ngayon yung mga negosyante natin dito, yung mga farmers natin, yung mga gumagawa ng produkto sa atin, papatayin mo ngayon. Akala ko ba, ang pangako mo nun sa atin, food security. Hindi pala. So, mas lalong papatayin yung mga negosyo sa Pilipinas, yung mga nagpo-produce mula sa Pilipinas. Ganong katindi yan, mga kababayan. Kawawa. At ito matindi dyan, ha? Akala natin, tayo po ay naka-success. Sabi nga dito, success daw itong ginawa ni Marcos. May papakita ko sa inyo. Anong success? Ito nung April, ito po yan eh. Announcement po ito ni Trump noon eh. April 7, publication date April 7. Nung April 7, magkano ang Philippines? Yung taripa na ibinigay sa atin, 17%. Yung unang labas, anong klaseng negosasyon ito? Ito, makikita ninyo sa gilid, i-highlight ko. Ayan, nakita ninyo, di ba? Ayan, ayan, tanggalin nga natin to. Ayan. Ito, sa gilid, sa baba ng, baba ng Pakistan. Dati, 17% lang ang tax na babayaran natin. Pag tayo ang magdadala ng produkto doon, 17% lang. Ngayon, tuwan-tuwa tayo kasi from 20 naging 19. Pinubudol na naman tayo. Dati nga 17% na. Mas tumaas pa ngayon, 19% na. Anong klaseng negosasyon yan? Anak ng teteng naman, Anong klaseng negosasyon? Hindi po ako yan, Ayan po, mismo yung, ito yan yung front page of Executive Order 14257 ni Trump. 17% lang noong April. Ngayon, naging 19. Paano naging successful yun? Putang, kakabuisit. Lokohan eh. Lokohan na po ito, mga kababayan. Tas sasabihin ninyo, magandang negosyasyon nyo. Naging 19, from 17 naging 19. Paano naging tumaas Ibig sabihin, tataas yung babayaran natin. Halimbawa, sa 100, sa 100,000, yung dating babayaran nating tax na 17,000, naging 19,000. Paano naging maganda yun? Paano naging successful yun? Mga animal kayo. Tapos tayo, ipapataw natin. Ano babayaran nilang tax sa atin? Pag pinasok silang produkto dito? Wala. Gago! Kaya nga kahit saan tingnan mong anggulo ito, wag na tayo magpa-economics dyan, anak ng tutsang kalabaw. Talo talaga tayo. Anong klaseng negosyasyon yan? No wonder, yung kay pagpatol ni Torre, kay Baste, mukhang gustong i-divert yung issue sa kapalpakan ni Marcos.
eto, tingnan ninyo yung reaction ng mga senador kahit nga mga kaalyado niya iba na. Tila sobrang deado ang mga Pilipino. Ito ang hinaing ni Senador J.V. Ejercito sa napagkasunduang taripa sa pagitan ng Estados Unidos at Pilipinas, kung saan 19% na taripa ang ipapataw sa mga produkto ng Pilipinas na ipapasok sa United States, habang open market o 0% ang taripa sa US products na aangkatin sa bansa. Ayon kay Senador J.V., akala nito ay Little Brown Brothers ang turing ng mga Amerikano sa mga Pilipino. Ngunit alam mo, tama yan Akala ko ba, brother? Alam mo, JB, Senator hindi talaga ever tayong tinuring na brother ng Amerika. Kulang na lang halikan natin ng mga puwit niyan para magkabisa Hindi, totoo naman yun mga kababayan. Para tayo, pumunta kayo ako, may visa ako ng Amerika, wag naman sanang tanggalin. Pero talaga para makakuha ka ng visa, talagang kailangan mong sumunod sa lahat ng iuutos nila, pumila, talagang lahat. Grabe hindi katulad dun sa iba, wala nga na-appearance na Hindi pa tayo brother nun Dito talagang kailangan kang pumila, kailangan ka talagang magtiyaga, maglakad. Kasi bakit ka maglalakad? Kasi walang cellphone dyan So yung parking mo, alayo-layo. So iiwan mo cellphone mo doon, di ba? O hindi ka pwede magpasundo. So kung kahit may driver ka, hindi ka pwede. As in lakad ang aabot mo dyan. Walang mayaman, mahirap dyan. Pantay-pantay pagpasok sa embassy ng Amerika. Ganun tayong ituring ng Amerika, pero brother ang tawag doon? Ay, pambihira. Yan ba ang brother? Hindi ko magets na yan ang brother Tama ka dyan, sir Parang bakit tila laging naiisahan sa mga ganitong usapan? Correct, naiisahan talaga yung perfect term. Anya tila laging naiisahan ang mga Pinoy sa mga ganitong usapan. Anya, sana ay gawing patas man lang kung tunay nakakampi ang tingin sa Pilipinas. Sinabi naman ni Senador Amy Marcos na kailangan pa niyang makita at mabasa ang buong kasunduan. Ngunit ayon sa presidential sister, kahit sinong tanungin, eksperto man o karaniwang tao, ang 19% na taripa para sa Pilipinas habang zero tariff sa US ay walang dudang hindi ito panalo para sa Pilipinas. Para naman kay Senador Panfilo Ping Lacson, ang mga naturang taripa ay hindi pinakapatas na kasunduan sa pagitan ng dalawang matagal ng magkaibigan o magkaalyadong bansa. Dagdag pa ni Lacson, ito ang pinakamalaking insulto ng isang host na bansa sa bisita nito at panahonaan niya para... Mga kaalyado yan pero may isang sip-sip lang. Hindi, may isang sumisip-sip Tingnan nyo. Tingnan ng Pilipinas ang ibang trade partners. Sa kabila nito, kinukonsidera pa rin ni Senador Vicente Soto III ang biyahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na most fruitful o pinakamabunga at produktibong pagbisita ng presidente. Asher Kadap. So yun. Siyempre si Soto, kailangan niya maging Senate President. Alam naman natin, napaka-importante ng basbas ni Marcos kung sino magiging Senate President. So, hindi makontra ngayon ni Soto. Ano sabi ni Soto? Successful. Sorry Senator Soto idol kita dati. Dami mong magagandang ginagawa sa Senado, pero bakit nag-iba ka na ngayon? Parang nagbago ka na ngayon Iba na yung yung datingan mo ngayon. Paano naging successful yan, sir? Wala ata makakapagsabing successful yung ganyang klaseng negosasyon. Luging-lugi tayo. Sir, ba't ganun kayo? Ano ba yan? Bumaba tuloy yung tingin ko sa inyo niyan Hindi totoo Bakit naging ganun? Wag naman. Hindi naman tama po yan, sir. Junior UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Grabe, no? Hindi, alam mo, ito maraming ang haka-haka kung bakit naging ganito ito. Maraming bulong-bulungan. Para daw tayong talagang hinawakan sa liig ng Amerika. Pero bakit? Ang dami tuloy haka-haka. Bakit ganun? 'Di ba? Dati nga ang haka-haka diyan is baka siguro may deal si Marcos na yung mga utang nila sa Amerika, di umano ay mapatawad na yung kasalanan nila sa Amerika, di ba? Alam naman natin yung nangyari sa kasaysayan, di ba?
Baka ganun ang deal. Ngayon, mas lalo na. Alam naman po natin, di ba? Kasi, kung ikaw ay nasa tamang pag-iisip, from 17% naging 19%, lugi tayo doon. Tumaas lalo yung babayaran natin. What made us say yes to that? Isang tanong tuloy ng mga ilang kababayan natin at saka mga eksperto, may kinaugnayan ba ito sa kinasangkutan allegedly ng kanyang asawa doon sa pagkamatay ni Tantoco? Yun ngayon ang tanong ng taong bayan. Diba? Kaya ba tayo nagpalugi at kaya ba tayo hawak sa kamay ng Amerika is dahil meron tayong need na pabor? And maybe, yun sa tanong ng iba ito sinasabi ng iba, hindi kaya baka o di umano ay dahil doon sa cover up na nagaganap? Yun ang tanong ngayon Cover up ba ang dahilan? Kaming bahala doon sa kaso. Kami nang bahala dyan. Kaya naming ilusot si First Lady dyan sa issue na yan. Basta ito ang aming tasa natin lalo. Hindi kasi mga kababayan, supposedly, di ba? Supposedly, if you negotiate, dapat bababa ang babayaran natin. Hindi, tumaas. Hindi lang yun. Open market pa tayo sa kanila. Talagang double whammy, ika nga. Dalawa yung pagkalugi natin. Bakit ganun? Kaya tuloy mga kababayan natin ang tanong, dahil ba ito doon sa alleged involvement ni First Lady doon sa Tantoco's pagkamatay death ni Tantoco? Yan ang tanong ng taong bayan ngayon. Ito ba may kinaugnayan doon sa alleged na kasama si First Lady? Di umano? Di ba? Ito ba? Ito na ba ang kapalit nun? Hindi. Sa tingin ninyo? Komento kayo dyan sa baba. Ito na ba yung kapalit nun? Di ba? Anak naman ng wewe. Oo. Kawawa naman tayo. Kawawa naman po tayo kung sakasakaling ganyan ang talagang magiging siste niyan. It's so sad. Para tayong, sabi nga nila, pasensya na sa term, pero ito ang tunay, ito ang talagang term na dapat gamitin yan. Hawak ba tayo sa bayag ng Amerika? Ako, kung pahawak yung bayag ko sa Amerika. Sa Russian, biro lang. Gago! Hindi, yun ang tanong ngayon ng mga Pilipino Ganun na ba? Ganun na ba ang system ngayon? So, anything na hingin ngayon ng Amerika sa atin, kasi hindi lang ito dadagdagan pa daw yung EDCA sites. Ano palusot? Dahil daw sa mga nangyayaring bagyo. Ayun naman yung Hindi nga natin nakikita yung sinabi nila noon na tutulong itong EDCA sites o gagamitin ang mga eroplano ng Amerika, etong mga sundalo, tutulong sa disaster na nangyayari sa Pilipinas. Pero itong negosasyon na ito, dadagdagan pa daw. So, bakit ganun? Lokohan na wala nang nangyayari, lokohan pa. Wala nang nangyayari doon sa unang EDCA sites, dadagdagan pa. Anak naman ng tutsa yan, Ano ba? Talaga bang bubudulin tayo paulit-ulit? Bakit talagang tila hawak na tayo sa bayag ng Amerika? Tapos ang tahimik na mga pinklawan, Ang tahimik na mga aktivistang mga ulul na mga terorista. Dati, pag ganito, mga tuta ng Amerikano, tuta ng Amerikano, tuta ng kano, ganun. Ngayon, wala. Grabe, pera-pera na lang talagang
ang usapan ngayon, ano? Sa bagay, kung gusto silang tanggalan ng ng budget, wala mangyayari, di ba? Kawawa. Sana lang po kawawa naman po tayo mga Pilipino kung ganito ang mangyayari sa atin. Hay nako. Anyway, ito pa ha. Papakita natin itong kasi may isa pang issue. Ito, napaka-importante ito. Sabi ko kasi sa inyo, etong tanginang isabog na ito, paulit-ulit ko na lang ito sinasabi. Ako, against talaga ako dyan. Pero, nakakakita tayo ng ibang bagay. Tila itong isabong, ikinokonekta talaga kay Duterte. Pakita ko sa inyo itong article na, fake news article ng Vera Files. Kakahiya itong Vera Files na to. Fake news talaga. Ayan, Who were the godparents of Isabong? Ang title. Ayan, nakalagay na. Rodrigo Duterte turned government into one national gambling machinery by making Isabong a state-enabled enterprise. Bakit daw? Ito. Papakita ko sa inyo, ha. The House of Representatives approved the total legalization of Isabong on December 9, 2020. Who was the Speaker of the House? It was Cayetano. Alam natin yung time na yan, di ba? Talagang Duterte Cayetano yan He was no political opposition leader. On the contrary, ayan he was close. Rodrigo Duterte devoted to the point of servility. He once bowed in, ayan nakasulat na. So talagang idinidikit sa Duterte itong isabong na ito. Di ba? Napaka-obvious. Noong una, pinakita natin yung kay Atong Ang. Idinidikit si Atong Ang kay Pangulong Duterte. This time, si Cayetano naman. Idinidikit kay Duterte. Alam naman natin, ka-partner niya, President and Vice President, tumakbo yan ng 2016. So, idinidikit talaga. Pero ang matindi dito, fake news po ito, mga kababayan. This is fake news. Fake news. Nakakahiya ang Vera Files. Vera Files, kayo pa naman ng fact-checker. Hindi, pero kayo nagpapakalat ng fake news. Ayan ang linaw. The House of Representatives approved the total legalization of Isabong December 9, 2020. Who was the Speaker of the House? Alan Peter Cayetano. Papakita natin mga kababayan ipapakita natin. December 9, 2020. Punta tayo ngayon Punta tayo ngayon sa Wikipedia. Ito, pakita natin. Ayan. Wikipedia. Mali. Sorry. Hindi pala ito. Sorry. Chatomate. Ito pala. Sorry. Hindi yan. Hindi, tama. Ito nga. Yan nga. Sorry. Yan. Yan 18th Congress. Kita natin. Ano malinaw dyan? Ano nakasulat? Ayan Alan Peter Cayetano until October 13, 2020. Ano daw? Hanggang kailan? October 13, 2020. Siya naging speaker. After nun, si Velasco na. From October 13, 2020. Pataas. Ang linaw po niyan dito until October 13, 2020. Ano sabi ng Vera Files, the fake news peddler? Ayan. December 9, 2020. Vera Files, napaka-fake news yung animal kayo. Ang linaw-linaw. December 9, mas late pa yan. Mas nauna. October 13, bumaba na sa posisyon si
Senator Cayetano. As a matter of fact, may kwento nga dyan eh. Kahit itanong nyo sa kamera, isa sa mga dahilan kung bakit natanggal si Cayetano ay dahil sa ayaw niya, galit siya sa isabong. I-google ninyo. Napakarami ho. Napakaraming instances na siya po ay against sa isabong. Kaya nga po, ito, baka sabihin ninyo, niloloko ko kayo eh. Ha? Ang dami po niyang mga lumabas. Na galit po siya sa sabong. Oh. Ayan o. Wait lang ha. Ito. Ito. Dito. July 2024, inulit niya. Inulit niya. Ito, pakita natin. Ayan, inulit niya. Reiterates, call to ban all forms of all. Lahat. Okay? Lahat po ayaw niya. Kaya nga, sabi ko nga sa inyo malinaw na malinaw po na ayaw po ni Cayetano. Ito pa, pakita ko pa sa inyo. Para lang sa kaalaman ninyo. Ayan Alan Cayetano wants online gambling stop. Yan po talaga si Cayetano. Alam naman po natin dahil nga siyempre, 'di ba? Christian nga po yan si Cayetano. Naturalmente ayaw niya talaga ng gambling. Tulad po natin, ayaw din natin ng any form of gambling. Tapos ang ilalabas ng Vera Files, ang pinuno, ito Godfather Ang sinabi dito, Godfather. Who were the actually hindi nga Godfather, Godparents, marami daw. Ayan Rodrigo Duterte. Sa pamamagitan ni Cayetano. Kita mong fake news, ito yung nagsulat nasa kanan. Sir, hindi po ba kayo marunong magbasa? Mag-google, mag-research? Kasi alam mo kung bakit. Etong si Antonio, is a Europe-based Filipino social anthropologist, heritage and activist. Ayun na, alam na natin. Una-una, taga-Europa. Tapos pa-activist pa. Tapos nasa Vera Files. Alam na natin karakas yung mga ganyan, di ba? Kaya nga dito, magtataka ka. Kung bakit diniin yung issue kay Atong Ang, yung isabong, yung pagkawala ng mga sabongero, na iko-connect si Atong Ang kay Duterte, this time si Cayetano naman ang iko-connect doon sa isabong. Kasi si Cayetano ay supporter ni Pangulong Duterte. At that time, talaga nga namang matindi ang closeness ni Cayetano kay Pangulong Duterte. Pero fake news po mga kababayan. As a matter of fact, yan ang isa sa mga kinatanggal ni Cayetano bilang speaker. Walang kinaugnayan po yan kay Pangulong Duterte. Remember, malayo ang house, talagang medyo mahirap diktahan kasi sa sobrang dami. So ang hari talaga dyan yung speaker. So pag hindi ka kursunada, alam naman natin, daming congressman involved sa isabong Si Cayetano. Di ba? Ay, alam nyo mga kababayan, sana mapagmatsyag po tayo kasi uulit-ulitin ko, etong issue ng isabong na ito, kokonekta ito kay Pangulong Duterte. Etong isabong na ito, talaga nga namang isa sa mga gagamitin nila. Ginamit na nila yung Pogo Di ba? Kay Duterte. Gagamitin pa nila itong isabong na ito kay Duterte na naman. Para lang matanggal nila yung kakumpetensya nila. Kasi remember if they are really against isabong, hindi lang dapat yung kay Atong Ang. Ang dami pa pong isabong dyan na hindi lang kay Atong Ang. Bakit ang pinupuntiri lang kay Atong Ang? Bakit yung witness kay Atong Ang lahat na Hindi ko pinagtatanggol si Atong Ang. Linawin ko lang. Ako, lahat ng online gambling dapat matanggal sa Pilipinas. Lahat. Kasi yan ang salot sa Pilipinas. Hindi ko ipagtatanggol yung mama na yan. Ang akin lang,
nakaamoy ako na gusto lang nilang tanggalin itong si Atong Ang sa kapangyarihan, one, dahil sa kakumpetensya, sa negosyo. Maaring may ilan dyan na nandun sa kabilang kampo at gusto lang nilang eradicate itong si Atong Ang. Second, maybe, talagang ginagamit nila, actually hindi lang maybe, totoo talagang ginagamit nila itong issue kay Atong Ang, kay Cayetano para idikit ng idikit kay Pangulong Duterte. Para pasamain talaga ang mga Duterte. Napaka-obvious, ang pangit ng script nyo. Yan nga sinasabi ni Baste, ang pangit ng script nyo. Mahiya-hiya naman kayo. Alam mo mga kababayan, ito'y dapat nating bantayan. Delikado ho itong ganitong klaseng ginagawa ng gobyerno na ito. Bakit? Kasi pag tayo hindi nagsalita, itong kasamaan ay lalong talagang malaya nilang gagawin. Palpak na nga ang ginawa ni Marcos, tatapalan pa nila ng suntukan ni Torre. Huwag tayo malihis. Hoy, Marcos, palpak ka. Palpak ka dyan sa lintik mong taripa. Huwag mong ilihis kapamamagitan ni Torre. Ito naman si Torre, sumasakay na naman para malihis talaga issue eh. Akala mo malilihis? Hindi. Nandito kaming mga social media, babantayan namin yan. Kapalpakan nyo sa gobyerno. At itong kapalpakan nyo dito. At pilit ninyong idinidikit itong isabong kay Duterte. Yari talaga kayo, babantayan namin kayo, akala ninyo ha? Hindi, baka kasi akala nila kung kaya nilang bayaran ang lahat ng mainstream media, ang social media, hindi nila kayang bayaran yan. Lahat kami dito independent. Kaya nga, pansinin mo, iba-iba kami ng tono eh. Iba-iba kami ng sinusuportahan eh. Kasi nga, hindi kami mababayaran. Bakit? Kasi ang nagbabayad sa amin yung nanonood sa amin. Kaya mga kababayan, kung maaari, magpa-member na kayo. Sabay ganun? Ano to, scam? Hindi, alam mo, yan ako eh. Ano na ako eh, sabi nga sa buhay, eto mga kababayan ito ang lagi kong inilalagay sa utak ko. Walang masamang mangarap. Walang masamang mangarap. Tayo mga kababayan, dapat tayo nangangarap sa buhay. Pero iba ang mangarap na nagiging gahaman. Matuto kang mangarap, pero matuto ka rin maging satisfied. Kasi pag hindi ka nasasatisfy, gusto mo pagarbo ng pagarbo ang buhay mo, maggagawa ka ng mga bagay na hahabulin mo pera. Kasi kailangan masustentuhan yung kapritsuhan mo sa buhay, yung luho mo sa buhay. Diba? Gusto mo lagi ka nagkukrus. Yan. Gusto mo nag-iikot ka ng ibang bansa. Wala kang pera. So, magpapabayad ka na lang para atakihin yung di ba? Yung kahit kapwa mo, atakihin mo na. Kahit kasama mong supporter, atakihin mo na sa ngalan ng pera. Kaya wala ng prinsipyo. Tayo, natin yan eh. Yan ang aking binabantayan palagi. Huwag ka nang humangad pa. Maging masaya ka na kung anong meron ka. Be satisfied. You dream dreams. Walang problema yun. Pero, be satisfied sa mga bagay-bagay. Di ba? Para hindi ka naghahangad ng pera. Tuloy yung prinsipyo mo na sisiraan, nabubutas. Dahil nga sa paghangad mo ng malaking pera. Kaya nga ako, paulit-ulit ko sinasabi, tayo dito sa social media, sa YouTube lang tayo kikita. Sa mga views at doon sa mga supporter natin na gusto pang sumuporta, pwede kayo magpa-member dito. Di ba? Membership. Yung membership dyan, para kayong nagpe-pledge ng monthly doon sa vlogger. Again, libre lang naman po mag-subscribe, mag-share, libre yan. Pero kung talagang gusto ninyong maging independent yung mga vlogger, supportahan ninyo through membership. Merong membership dyan. At yan, legal po yan kasi dumadaan po yan sa YouTube. Nagbabayad po ng tax yan sa Google at nagbabayad kami ng tax sa Amerika.
Kasi Google po is American So binabayaran ho natin yung tax na yan. Mahigpit po sila pagdating sa tax. Matik na yan. Pagbigay sa iyo, wala na yung tax mo. Ibig sabihin na, bayaran mo na. So dito, mas maganda. Kaya ako, wala akong pakialam. Hindi ako tatanggap sa iba dyan sa mga nasa paligid. Problema nila yan. Bahala sila dyan. Basta tayo, masaya na tayo sa views at saka sa mga sumusuportang supporter natin na nagsusubscribe at nagpapamember. Subscribe, walang bayad. Pero kung gusto nyo sumuporta, membership, click nyo lang dyan. Okay? So maraming salamat po. Ako po si Banabay sa susunod po nating mga topics pa. God bless everyone. Mabuhay ang Pilipinas. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan.